Ano tayo na pupunta, girl? Ano ba? Siguro wag mong targetan yung kapwa-author mo. Targetin mo yung sinusulat mo. Cut. Nabigla ako. Parang bloopers. What's up, everybody? Welcome back to my YouTube channel at nagbabalik finally. Alam ko, napakatagal ko na naman na hindi nag-vlog. So, sana na-miss nyo ako. Dahil for today's video, meron na ulit na panibagong episode ng Author Talks. Sama natin siya ng live, ang ating bisita. Let's all welcome Lara Flores! Yay! Nandito siya all the way from Bataan. Dumayo siya dito sa amin para lang mag-Author Talks. Malapit lang naman, Bataan, di ba? 4 hours lang. 4 hours lang naman. Pinahirapan ng 4 hours. Pakilala ka naman sa mga audience na hindi pa nakakilala sa'yo. Wow. Pero I doubt, kilalang kilala to sa Wattpad. Hello guys, lalo sa mga reader ni Demi and anong tawag sa mga nanonood ng vlogs mo? Subscriber. Wala pang tawag sa kanila. Wala. It's me, It Were To Be Happy of Wattpad and also known as Lara Flores. Sabi mo sa readers mo, Ate Lara, update, ganun. Kasi I'm trying my best talaga na tapusin siya this year. Kaya medyo... Oh my gosh, pressure? Pressured, ganun. Kasi ano lang, gusto ko na lang siya matapos para masundan, mailabas ko na ibang story. Kasi hinahold ko sila. Ayaw kasi na baka mamaya malipat yung attention ko dun sa story. Mabitin na yung existing. So kahit tumagal, kailangan ko talagang pilitin na matapos siya. So, no pressure. Yan guys, sabi niya yan naka-record. So, ayun nga Lara, bakit ba It More To Be Happy yung pen name mo? Kasi mahilig ka kumain. Oo, andun na yung dahilan. Yun na mismo. Yung first name ko talaga is Laray Pot. Parang Lara, tapos may ginawa ko lang EY, tapos Pot, Laray Pot. Ayun yung original username mo. Okay, kaso din ako, ambisyosang tunay. Sabi ko, ay, ayoko makilala sa ganitong pangalan. Akala mo naman sisikat talaga. Ay, grabe. Tapos, yung time na yun na medyo nag-gain din ako ng weight. Parang tumataba ako. Hindi ko alam kung due to mental health problem or talagang matakaw lang, ganun. So, naisipan ko yun, yung It More To Be Happy. And, doon na siya nabuo. Doon siya nakilala. Oo, doon na yung naging household name. Pag sinabing It More To Be Happy, ang kadugtong nun, ang mutya ng Section E. So, speaking of ang mutya ng Section E, nabanggit mo nga na hopefully, you're trying your best na to finish it this year. So, we're all rooting for you actually na matapos mo siya. Meron akong books mo, no? Di ba pinasign ko sa'yo? And ang Real Talk Lawit, kunin natin. Pakita natin, kailangan i-endorse. So, ayan, kinuha ko talaga para makita niyong lahat. Na meron akong libro. At talagang pinakita ko para sa hindi ko pa nababasa. Sorry na, friend. Sorry na, friend. Hindi ka it's a tie kasi hindi ko Okay lang, it's a tie, di ba? Pero normal lang po sa mga author, hindi pa binabasa yung gawa. Oo, lalo na pag magtatropa, di ba? Meron lang akong background tungkol sa story mo. Kung correct me if I'm wrong siya lang ba yung only girl dun sa section na yun? Yes. Okay. So, parang siya, di ba? Humor, comedy, teen fiction, high school setting, yes. Correct. Paano ba magsulat ng comedy? Meron ba sikretong tips paano magsulat ng comedy, humor? So, parang saan ka humuhugot? Paano ba magpatawa ng readers? Bali, umpisa ako sabihin na by accident lang talaga siya naging comedy. Kasi nung time na yun, hindi ko alam na nakakatawa siya. Oo, promise, hindi. Nung sinulat ko siya, kung ano lang talaga yung tumakbo sa isip ko, yun lang nilagay ko. So, alam niyo na guys kung paano ako mag-isip. Tapos, parang later on, doon ko na na-realize na, ay wait, nga, nakakatawa siya. Tapos, nakikita ko ng mga comment na may nagsasabi pang, ikamamatay ko itong story na to. Nakikita ko nga na ang daming sumusuport ay naghihintay dun sa Wattpad. Kasi ongoing pa rin siya dun sa Wattpad. And it's nice kasi isa yun sa mga strengths ng story mo. Ano ba yung mga struggles din sa pagsusulat mo ng story na to? Siguro kasi hindi ko mapaghiwalay yung serious scene sa comedy. Every time na tinatry kong gawin siyang, let's say, madrama, or malungkot, or tragic, etong bida ko, bigla siya magpapasok ng line na nakakatawa. Okay. So, hindi ko din alam kung bakit parang late ko na isa na ba't ganun? Ba't di ko siya magawang seryoso? Kaya nung editing, yung mga editors sabi nila, tanggalin natin tong line na to. Tapos ako parang, bakit? Ba't mo siya tatanggalin? Kasi sabi niya, seryoso yung scene kaso itong line na to hindi. Nagreklamo yung mga reader mo sa gano'n? Napansin ba nila yun? Nung na-release yung part 1, parang may nagsabi sa akin na, Ate Lara, ba't nawala yung gantong line, nawala yung gantong scene, nawala yung gantong chapter. So ako sinabi na,
kailangan kasi siyang ikat. Kasi hindi kaya ni Psycho, napakapalin yung libro. That time. 382 chapters. Kumbaga, I cannot imagine kung gaano kahaba yung pinagsamahan niyo ng characters mo. Especially the main characters. Honestly speaking, parang feeling ko mahihirapan ako miwalay. Doon sa story, kaya ko na kasi hindi ko sinasabi sa iba, pero nagsusulat na ako na ibang story. Hindi ko lang nilalabas. Pero yung sa character mismo, which is si JJ, parang tingin ko hindi ko pa kaya talagang i-let go siya. Feeling ko kasi si JJ, sabi mo nga, natural yung humor. First character natin, yung nagiging extension ng self natin. Like, ako, for example, aminado naman ako nun. Siyempre, may mga fictionalized na. Pero alam ko na ako yun. I mean, it's my voice. So, ikaw kasi, parang effortless yung humor sa'yo. Extension mo siya. Kaya siya siguro nag-i-struggle. Pero, alam mo yan, natawa ako. Kasi kung puro siya kalokohan, hindi, totoo naman kasi maloko din ako mag-isip. Alam mo yan, yung, di ko, tahimik lang ako sa isang sulok, pero naglalaro na isip ko sa mga kabalbalan. Mukha nga. Hindi naman parang lingid sa kaalaman din ng mga readers. They know who you are, and they love you because of that. And I'm gonna ask you na, anong feeling na merong 1 million followers sa Wattpad? Siguro ano to, kung yung old self ko yung nagsisimula ako, malamang sobrang saya, ganun. Although masaya naman ako na nag-1 million ako. Kaso, nandun na kasi, ngayon kasi nasa stage na ako na parang low-key na lang. Ayoko na ng attention na pag na-overwhelm ako, kasi talaga parang nalulunod ako. Nandun yung feeling na ano. So ngayon, nung nag-1 million ako, parang sabi ko, I thank you, ganyan, parang nakakatuwa. Tapos biglang sabi ko, please, no attention. parang hindi na posible. Kasi, ayun nga, ano din yung feels like every time na book signing, di ba? Parang, yung tinitilian ka talaga ng tao, yung parang, pag na-encounter ka nila, kinikilig talaga sila, yung halos maglupasay sila, ganyan. What's the feels? Anong pakiramdam ng, naisip mo ba na, ay, sikat pala ako, ganang feels? Hindi, nahihiya. Nahihiya ka. Mahihiyain din hindi lang halata. Pero pag ganun, kasi minsan din natin, iisip ko na lang, hindi ako sinisigawan nila baka iba. Kasi marami ako sabay na author. Pero ayoko nang masisipin ako dahil natatakot ako na baka lumaki rin yung ulo ko. Yun yung iniiwasan ko sa totoo lang. I'm sure, curious din yung mga readers, na especially yung mga aspiring writers na nangangarap. Kasi nagsasabi ba sa'yo na, I hope one day makatabi kita sa book signing na... More like ako yung nagsasabi. Pag kami nagsasabi na, Ate Lara, inspire po ako sa story mo, inspire ako sa'yo. Sabi ko, continue writing. Tapos one day, tabi na tayo magpupuksan. That's very encouraging, no? And I'm sure yung may mga readers na, aspiring writers na nanonood dito ngayon na curious sila, of course, na yung mga katulad ba ni Lara Flores, Eat More to Be Happy, na alam mo yun, yung marami nang na-achieve sa writing career, 1 million followers, publishing deals. Nakakaranas ka pa rin ba ng mga like down moments? Oo naman. Hindi mawawala yun, I think. Alam mo yung, yung feeling mo, nagpe-pretend ka lang ganun. May moment na para sa akin ba to? Dito ba talaga ako? Tapos, hindi mawawala yung huminto na kaya ako. Mga ganun Kasi ayun na nandun na ako Parang okay na siguro yan, tama na. Parang ganun. Kaso bigla ako ma-realize na, wait, ito nga yung gusto kong gawin, ba't ako hihinto? So, marami pa actually. Parang, feeling ko din, yung, ang tawag natin doon is yung imposter syndrome. Yung imposter syndrome. So, marami din nandyan din yung I think hindi mawawala is yung mga taong lumalapit sa akin. Minsan feeling ko, kasi sa totoo lang, welcoming person ako. Alam niyo yun. Wala lang sa akin yung makikipagkaibigan ka, makikipagkalala ka, okay lang sa akin. Makikiusap ka na, Ate Lara, pwede mo bang i-share yung gawa ko, gano'n. Tutulungan kita. Pero ang wag mo lang gagawin siguro is yung i-take advantage ako. Parang, sige, tutulungan kita. Then after that, what? Hindi ko sinusumbat na, oy, tutulungan kita. Ganito gawin mo sa akin. No. What I'm trying to say is, yung sa kabila ng tulong ko sa'yo, wag mo naman sanang, i-take advantage or take me for granted. Na bigla mo na lang ako itatapon. Ganun. So, may mga ganong situation na ako naranasan. Since na-open na namin ni Lara yung mga real talk, do you feel envious din ba sa success ng ibang author? Oo. Meron talaga na siyang mawawala. Honestly speaking, meron. Pero ang proud akong sabihin na ako yung tipo ng taong pag na-insecure ako sa isang tao or sa isang gawa, na, imbis makalala ng gawa na to,
nandun yung self-reflect. Parang natutunan ko mag-self-reflect na, ay, iba naman yung genre niya eh. Iba naman yung writing style niya eh. Iba naman siya eh, iba naman ako. Kumbaga, doon pumapasok yung sinasabi nilang moon and sun. Iba yung timeline nila na sisikat at aangat sila ganun. So, not because nakilala siya agad, that it doesn't mean na ako hindi na. So, kumbaga parang, ang ano ko is, eto na nga, nakapagsimula na ako, nagawa ko na. Ano ba naman yung ituloy ko at hintayin ko yung turn ko. So, ayun, every time mararamdaman ko yun sa, let's say, author or gawa ng iba, ganun yung iniisip ko, nawawala siya. It's good to know that you're open and honest. Ako din may mga moments din na ganun, envious, lang. Ano mo siya, malalabanan, wala ka naman choice, kundi pagbutihin yung sarili mo. Sabi nga nila, ang pinaka-enemy natin is hindi naman yung ibang tao, hindi ibang kapwa natin, kundi yung sarili natin. Saka siguro din, parang natatakot din, I won't say, parang ang lalim ng word na natatakot, parang nag-aalala din na baka yung mga bagong author is ma-fall sa same situation, kaso hindi sila makaahon. Parang lalo silang matatangin pababa. Which is, sayang, kasi sa totoo lang, madami magaling na author. Actually, pwede ko lang sabihin lahat. Kaso syempre sabihin yun, hindi naman yun. So sabihin natin maraming magagaling na author. Kanya-kanya ng style, kanya-kanya ng way of na natututo sila sa sarili nila. And proud ako sabihin na nakakatawa. Kaso, nakakatakot din. Kasi nga, majority sa kanila is parang mamadali. Mamadali sila makalala. So, nakakatakot na dahil sa kamadali nila, ma-fall sila sa wrong situation, tapos hindi nila ma-handle. I-practice nyo yung ganun, na sige, ikumpara mo yung sarili mo. Pero not in a way na i-down mo yung sarili mo. In a way na ihiwalay mo yung sarili mo sa kanya. Kasi yun yung unang-unang gagawin, dapat sa totoo lang. Ihiwalay mo yung sarili mo sa ibang author. Di ba? Demi and I. Magkaiba kami ng genre, magkaiba kami ng although I have more followers than her, mas mataas ang tingin ko sa kanya. Wow. Di ba? Hindi niya alam yun. We can also assume na yung iba pong mga authors na tinitingala natin ay nakakaranas din ng mga struggles, ng ganyan, internal struggles. Palagi na lang natin iisipin na kailangan natin ma-overcome yung mga ganon. Kailangan natin ng support system, ng positive outlook sa buhay. So, kanya-kanyang diskarte. Tanongin lang ito, Lara, no? Anong best writing advice yung narinig mo? Write as if you know what you're doing. Kahit hindi mo naman talaga alam. Kasi gano'n yung ginawa ko. Parang may pagkanina, fake it till you make it. Parang gano'n. Actually, kung reader ko kayo from the start, ang daming wrong grammar, wrong punctuation, lahat. Ang daming mali. Pero kahit gano'n, nakaipon siya ng million followers. Kasi siguro, hindi siya nag-focus about sa... Hindi ko sinasabing huwag kayo mag-focus sa grammar at sa spelling. Please, i-correct niyo yan hanggat kaya niyo. Pero, huwag niyo munang tutukan. Kasi pwede niyo pa naman balikan eh. So, dun tayo sa laman ng story. Yung gusto mo talagang isulat. And I think yung isa pa is, isulat mo na parang kang nagkukwento. Paano yun? If we're using yung first POV, yun yung kagaya ng first POV siya. So imagine I'm in the situation, tapos ganyan, mag-uusap tayo, tapos bigla akong tumawag sa iba, uy, mag-uusap kami ni Demi, ganito ginawa namin. Di ba lahat ina-explain natin? Nag-set kami ng light, nag-set kami ng camera, ng mic, tapos yung alam mo yung may description, anong mic gamit nyo, ganyan. So parang may visualization. Tapos para siyang di ba, may tao na ayaw natin ma-let out sa chismis. Chismis talaga. So di ba parang lahat ng nangyari nung araw na yun, magkasama kami ni ganito nangyari. Tapos biglang pag may na-miss kang details, biglang ibabalik. Tapos ito pa pala, ang game. Di ba may ganon? So parang ganon din sa story, parang ihahabol mo lahat ng details. Tapos, let's say, natapos mo siyang ikwento, balikan mo siya para pagsanusurunin siya. Kasi ako nung na-expose ako sa maraming writing style, sa realize ko, ay, parang unprofessional ng pagkakasulat ko. Conscious ako masyado sa mga words ko. Kaya, imbis na ikwento ko lang, dapat, katulad nga nung na-explain niya, parang nafi-freeze na lang yung mind ko. Ganun. Kaya, yun yung dahilan ko ba't ako makapagsulat ngayon. So, ikaw, ba't hindi ka makapag-update? Segue lang. Segue. Marami reason. Pero reason na lang doon is yung ako ma-distract. Parang kaharap ko yung laptop, magta-type ako. Same. Biglang hihinto ako for no reason. Kahit nandun yung idea. Alam mo, biglang mag-cellphone, biglang mag-procrastinate talaga. Second naman is, aminado ako dito,
napalayo na talaga ako sa story. Parang, yun nga, dahil nga natuto na ako eh. Parang, alam ko na yung mga tama mali sa pagsusulat. Hindi na ako makabalik. Kasi yung, ang mutya, ang laman talaga niya is unedited. Parang raw version. So sabi ko, paano ko ibabalik yung ganitong POV kung nandito na ako sa bagong writing style? Kumbaga na-outgrown mo na yung old self mo, So, old sabi writing ko, self. Paano ko siya isusulat? Paano ko siya kukuntinyo? Kaya, nakita ko yun eh, nung sinubukan, pinipilit ko pa rin tapusin. May nag-comment, sabi niya, ako lang ba? Pero parang lumayo yung POV ni JJ. Gumanon siya. Tapos Nasad sabi ko, ka? Oo, sabi ko, ay wait lang, ano sabi ko, teka lang, gusto ko siyang matapos, pero ayoko sa ganung paraan. Kaya nangyari, parang, kailangan ko muna magre-read minsan. Para sabi ko, yung POV niya kailangan ganito. I-read mo yung 362 chapters. Hindi ko na siya nire-read na gano'n. Kaya ngayong ilang araw kayo basahin yun na 362. Ano ba sikreto? Bakit successful yung writing career mo, yung story mo? And I think, ako nakikita ko, it's because meron siyang authentic writing self and voice. Kasi, na-preserve niya, though, over the time, nga, na-outgrown mo yung past self mo. Over the time, hindi pa rin nawala yung authenticity mo parang bilang isang writer. And yun kasi napapansin ko sa mga successful din na authors ngayon na bakit love na love sila ng mga reader. Kasi they're showing their genuine self. It's good to be reminded from time to time na ikaw ba bilang isang manunulat, are you being true to yourself? Or, ikaw, Lara, paano ba ma-encourage sila na ma-express yung authenticity nila bilang isang writer? Na bilang ikaw, na sa'yo kasi effortless sa'yo yung pagiging witty mo, ganyan. Sa stories mo, or nag-reflect din siya na sa iba? Siguro, stop trying to be someone. Kasi minsan, yun nakikita ko sa ibang author. Yung parang ina-idol nila, gusto nila maging ganun din sila. Stop. Huwag mo nang subukan. Maganda yung ganun, inspired ka. Pero mas maganda pa rin na makilala ka bilang ikaw. Humble yourself before God humbles you. Huwag mo hintayin na si God ang gumawa sa'yo. Promise, mahihirapan ka. Like, totoo. Ang dami kasi, di ba, na... Minsan masakit talaga yung parang... Hindi, parang marami kasi iba. Yung parang wala pang napatutunayan. Grabe na yung, attitude. Hindi naman namin sa... Hindi ko nananakot na kasi... Hindi, tsaka din na namin parang... Based on experience kasi. Tinataas yung... Oo, kasi na-humble kami parehas. Na-open mo si Lord, napasok na si Lord sa eksena. Yung pagsusulat kasi is gift yan eh. Talent yan na binigay ng Panginoon. Hindi lahat ng tao ay may kapasidad na maging imaginative na storyteller. Hindi. Maaaring lahat magiging kaya magsulat. Pero talagang gift siya, specific. Ngayon, parang, ang problem kasi ngayon, bakit maraming mga issues, di ba? Kasi, ginagamit nila yung gifts nila to glorify themselves. Parang, magaling ako, na nakuha ko to kasi naghirapan ko to. Parang, puro ganun ako dati actually. Parang, may ganun akong mindset na, nagawa ko to kasi, ako, magaling ako, naniwala ako sa sarili ko. Hindi ko sinasabing masama yun, yung maniwala sa sarili. But, what I'm trying to share is, yung gifts na yun, we have to use it not to glorify ourselves, but to glorify the one who bestowed the gifts to us. Kasi kung tayo, in-honor natin yung maker natin, yung nagbigay sa atin ng gifts na yun, i-honor din naman niya yung buhay natin. I-bless niya tayo. Saan na tayo na pupunta, girl? Ano ba? Parang, ubusin na natin to. Sige, si final, na lang word. Siguro, wag mong targetan yung kapwa-author mo. Targetin mo yung sinusulat mo. Cut. Nabigla ako. Parang may... Bloopers! Parang may hugot kayo masyado. So yun nga guys, pag hindi pa namin tinigil to, kahit mag-abutin tayo ng 3 araw or 2 hours, walang humpay, marami kami ikikwento sa inyo. So, final words. Hindi, ang conclusion dito is, wala talagang sekreto para magkaroon ng 1 million followers or millions of reads sa isang story. Hindi author ang di-decide doon. Readers. So, kasi napapansin ko maraming sabi, gusto kong sumikat yung story ko, gusto kong ganito. No, hindi ko mag-decide doon, readers ang gagawa nun.
And dahil doon, yung goal ng story is nawawala na sa focus ng author. Kaya ang dapat lang gawin doon is mag-focus sa story mo. And then reader ang magbibigay sa'yo ng millions of reads. So, kumbaga, alisin mo sa isip mo na, okay, pag nilagay ko tong line na to, magkakaroon siya ng millions of reads. Kasi ganun ako before, naging ganun din ako. Okay. So, sabi ko, pag nilagay ko tong line na to, makikilala si character. Tapos parang biglang, wait lang, parang hindi naman siya to. Parang hindi naman pasok yung line na yan sa character niya, sa ano niya, sa ugali niya. So, sabi ko, mali pala yun. So, yun yung conclusion ko, walang sikreto. Readers ang bibigay sa'yo ng millions of reads and followers. Sa akin naman, alam niyo na guys, paulit-ulit, keep writing. Pero para sa katulad ko ngayon na hindi pa rin nagsusulat, pasama na lang sa prayer. Guys, seryoso ako doon. Pag-pray niyo ako. Pag-pray niyo kami. Makabalik na ako sa pagsusulat. De, ano lang. Ecclesiastes, everything has its season. Yes! Maghintay kayo pag ako nagbalik sa pagsusulat. Yes. Ano yan? Araw-araw update. Charot. Oo, bakit why not? Diba, dream big. So yun guys, maraming salamat for joining us dito sa Author Talks. Maraming salamat ulit. Alam niyo naman po ulit kami papasalamat. Hindi kami magsasawang magpasalamat sa inyo sa patuloy niyong pagsuporta sa mga akda namin. Sa akda ni Lara, sa gawa ko. So, meron kaming mga upcoming book. Syempre, secret muna sa ngayon. Maraming salamat. This is Demi, aka Anak ni Rizal. This is It More to Be Happy or Lara Flores. And bye-bye. See you. Hello, nananawagan pa. Nananawagan po kami.